Naisip mo na ba kung ano ang nangyayari kung yung isang sinaunang teksto na isinulat libu-libong taon na ang nakalipas bigla mong itinapat sa modernong balita natin ngayon? Grabe. Siguradong medyo sasabog yung isip mo doon kung paano sila nag-match, di ba? Totoo yan. Kaya walang paligoy-ligoy, diretso na tayo sa ating masinsinang talakayan. Para sa iyo na nakikinig, ang nakasalang sa atin ngayon ay isang medyo nakakaintrigang lesson plan. Pinamagatan itong Lesson 44, A Future Period of Tribulation. At kung iniisip nyo na isa na naman itong nakakaantok na pag-aaral ng history or theologia, nagkakamali kayo. Kasi kakaiba yung materials natin ngayon. Sobrang kakaiba. May mga visual aids tayo, timeline activities, tapos may mga gabay pa kung paano i-decode yung mga biblical na simbolo. Kasi ang misyon natin ngayon, babaklasin natin itong mga misteryosong propesiya tungkol sa katapusan ng mundo. Yung mga text na naguugnay sa mga lumang aklat papunta sa isang inaasahang hinaharap. At aalamin din natin kung paano unti-unting lumawak yung mga detalyeng ito sa paglipas ng panahon. Kaya, okay, himayon natin ito para mas maintindihan natin ang bigat ng propesiyang ito at kung paano nga ba inilalarawan sa source natin itong tinatawag na tribulation era. Hindi mo na tayo magsisimula sa mga salita. Ayon, Gagamit tayo ng visual. tama, magsisimula tayo sa isang eksena. Kasi isipin mo yung isang napakadetalyadong ilustrasyon. Sa curriculum na ito, ginagamit nila yung tinatawag na NT44 image para makuha agad yung atensyon ng mga estudyante. Yung parang popcorn method yung ginagawa nila doon, di ba? Oo, yung popcorn method kung saan sumisigaw lang yung mga nasa klase ng kung ano-anong naoobserbahan nila sa larawan. Kumbaga random na nagpo-pop yung mga ideas. Tapos kapag tiningnan mo yung mismang eksena, may dalawang pangunahing karakter sa isang malaking entablado. Yung isa doon nakaproject sa isang higanting screen. At hindi lang siya basta nakaproject eh. Mukha siyang isang napakakapangyarihang leader mula sa Middle East. Punong-puno ng military medals yung dibdib niya. Tapos, ang nakapukaw talaga ng pansin ko dito, nakasuot siya ng isang matindikad na pula o purple na jacket. Kasi sa mismong notes ng lesson plan, inihalin tulad pa nga yung suot niya sa isang snazzy jacket na parang kay Elton John. Seryoso? Elton John ang peg. Kakaibang detalye yan para sa isang kinatatakutang diktador, di ba? Oo nga parang fashion icon na diktador. Tapos sa ibaga naman ng screen na yon, sa mismong entablado, may isa pang lalaki na nagpa-perform ng isang matinding ilusyon. Nakaturo siya sa kalangitan, tapos may literal na polang apoy na bumabagsak mula sa itaas. Inilalarawan ito sa source natin na parang isang high-budget na magic trick. Parang David Copperfield ganon? O kaya yung duo nila Penn and Teller? Exactly. At hindi lang yan yung makikita mo sa stage. Sa kanan, may isang napakalaking gintong rebulto. Nakataas yung kamao ng rebulto. Parang hayagang nagre-rebelde o humahamon sa Diyos. Tapos may hawak pa siyang globo na malinaw na simbolo ng kontrol niya sa buong mundo. Pero alam mo kung ano yung nagbigay ng kakaibang kilabot sa akin dun sa picture? Yung nasa ilalim? Oo, yung nasa ilalim ng rebulto. May nakagapang na halimaw na may mga sungay at matutulis na ngipin. Parang, teka lang, saan nanggaling itong halimaw na to? Sa isang modern rally. Yung mga tao, nakataas yung mga kamay nila. Parang pinaghalong wild na rock concert at isang sobrang panatikong political rally. Grabe yung energy ng eksena. Tapos, yung background, hindi siya yung Jewish temple. Hindi talaga kasi nawasak na yung Herodian Temple noong 70 AD nung kubukutin ng mga Romano ang Jerusalem. At hindi na ito naipatayong muli. Kaya imbes na lumang templo, ang makikita mo doon sa visual ay mga haligi at disenyo na mas kahawig ng isang sikat na modernong gusali tulad ng Dome of the Rock. Madilim yung kalangitan, may mga kumikidlat. Tapos, ramdam na ramdam mo yung tension sa hangin dun sa drawing. Habang ini-imagine ko nga yung eksenang yan, parang familiar siya na eksena mula sa isang dystopian movie. Yung parang Hunger Games. Oo, tama. Hunger Games vibe talaga.
'Di ba? May isang charismatic leader na nasa sentro, sinasamba ng mga tao, napakagaling magdala ng madla, pero alam mong may nakatagong matinding kadiliman sa likod ng mga ngiti at ng mga special effects. Pero yung nakakabilib dito ay hindi ito isang arbitraryong painting na inimbento lang ng isang artist para manakot ng mga estudyante. Yun nga eh. Kasi paano naging ganito kadetalyado yung isang eksena na nanggaling daw sa libo-libong taong gulang na mga teksto? Paano nag-transform yung mga lumang pahina papunta sa gintong rebulto at ilusyon ng apoy? Diyan papasok yung blueprint ng eksenang yan. Kasi nakatago siya sa isang napaka-eksaktong mathematical formula. Wait, math? Akala ko ba teolohiya at propesiya ito? Oo, literal na math. Bawat detalye sa imaheng iyon ay nakabase sa mga propesiya mula sa aklat ni Daniel na isinulat daan-daang taon bago pa ipinanganak si Jesus. Tapos, nakakonekta din ito sa mga turo ni Jesus sa Mateo at sa mga pangitain ni Juan sa Revelation. Nabasa ko nga sa notes na may computation yung propesiya. Ibig sabihin, yung nakakatakot na entabladong iyon, nakapatong siya sa isang mathematical timeline. I-breakdown nga natin yung numerong ito. Kasi medyo nakakalula yung tinatawag nilang 70 weeks ni Daniel mula doon sa Daniel 9.24 hanggang 27. Sige, isipin mo ito bilang isang countdown timer sa isang bomba. Nakaset siya sa 490 years. Teka, paano naging 490 years yung 70 weeks? Kasi sa propesiyang ito, yung isang week o 7 ay sumisimbolo sa 7 taon. Kaya kung may 70 weeks ka, i-multiply mo sa 7, mayroon tayong kabuuang 490 na taon. Okay. So 70 times 7. Gets. Tapos yung orasyon na ito, ibinigay para sukatin yung kinabukasan ng mga Hudyo, di ba? Tama. Bago mag-umpisa yung timer, dumaan muna sila sa 70 taon ng pagkabihag sa Babylonia na natapos noong 444 BC. Dito pa lang, nagsimulang tumiktik yung orasyon. So, 444 BC nag-start. Oo. Yung unang yugto ay ang pagbuo muli ng bansang Israel na tumagal ng 7 weeks o 49 na taon. So, umabot tayo sa 395 BC. Okay, nakakasunod ako. Pagkatapos nun, patuloy na tumakbo yung timer sa loob ng isa pang 62 weeks o 434 na taon. So kapag pinagsama natin yung 49 years at yung 434 years, meron tayong 483 years na eksaktong lumipas. Eksakto. At ayon doon sa timeline activity ng lesson plan, sa pagtatapos nitong 483 years, dumating at namatay ang tinatawag na Anointed One o si Jesus. Nangyari ito noong 33 AD. Teka lang, dito ako may malaking tanong dun sa source natin eh. Kasi ang linaw ng chronological flow tumitik-tiklong orasan ng walang palya sa loob ng 483 taon hanggang sa mismong taon ni Jesus. O tuloy-tuloy siya doon. Ibig sabihin, nakonsumo na natin yung 69 na weeks, may natitira pang eksaktong isang week o 7 taon para makumpleto yung 490. Pero bakit hindi siya tuloy-tuloy? Parang biglang may pumindot ng pause button sa timer pagkatapos ng 33 AD. Bakit tayo huminto at nagkaroon ng malaking patlang bago yung huling 7 taon? Magandang tanong yan. Nasasagot yung puzzle na yan kapag tiningnan mo yung summary statement flashcards na ginagamit nila sa pagtuturo sa source material. Yung may mga drawings. Oo, isipin mo yung mga flashcards na ito. Yung una, may larawan ng kidlat na sumisimbolo sa paghuhukom ng Diyos. Ang susunod ay letrang J para sa mga Hudyo. Kidlat, tapos J. Tapos, ang mga letrang D at E para kina Daniel at Ezekiel. Ipinapakita nito kung saan at kanino nagsimula ang paghuhukom. Okay, nakikita ko yung progression. Kidlat, J, D, at E. Pagkatapos ng mga iyon, yung susunod na flashcard ay may 3 tuldok. Tapos, sinusundan ng isang arrow. Yung 3 tuldok, parang to be continued. Exactly. Yan yung kumakatawan doon sa pause button na tinutukoy mo. Ipinaliwanag sa curriculum na dahil hindi tinanggap ng nakararaming Hudyo si Jesus bilang Mesiyas noong unang pagdating niya,
pansamantalang inilipat ng Diyos ang kanyang focus. So, imbes na sa bansang Israel, Itinuon niya ito sa mga hentil at sa pagbuo ng simbahan. Kaya yung huling 7 taon, yung ika-70 linggo, ay nakahold habang binubuo ang simbahan. kaya pala may 3 tuldok dun sa flashcard. Hinihintay matapos yung panahon ng simbahan bago muling i-play yung timer para sa bansang Israel. At kapag na-unpause na yung timer, lalabas na yung huling flashcard. Yung numerong 7 na may kasamang larawan ng mundo na may malungkot na muka at may mga posas. Sad face na nakaposas, aray. Ito na yung huling 7 taong yugto ng paghuhukom sa ilalim ng diktadon na nakita natin sa entablado kanina. Yung huling 3.5 taon nito ay ang tinatawag nilang Mega Tribulation. Mega tribulation, wow! Ang bigat noon. Kaya pala doon sa larawan, yung diktador sa screen at yung halimaw sa ilalim ng rebulto, silang dalawa yung nagrepresenta sa mega tribulation na to. Sila yung main characters dun sa last part. Pero, nag-iisip pa rin ako, kasi si Daniel, nagbigay siya ng napaka-eksaktong numero, yung mathematical timeline natin. Pero paano naging dragon at halimaw yung natitirang 7 taon kung math yung ibinigay ni Daniel? Saan nanggaling itong mga detalyadong imahe? Dito napapasok yung konsepto ng progressive revelation sa lesson nila o yung unti-unting pagsisiwalat ng impormasyon. Progressive revelation. So parang nag-i-improve yung signal. Parang ganun. Kasi, bakit hindi nalang ibinigay ng buo kay Daniel noon pa lang ang lahat ng detalya, di ba? Ang layunin daw kasi ay hindi para bigyan ng mga tao ng literal na crystal ball, kundi para ihanda ang bawat henerasyon sa mga impormasyong kaya lang nilang tanggapin sa panahong iyon. So binibigay lang yung kailangan nila for that time. Tama. Isipin mo ito na parang isang larawan na naka-low resolution nung una. Habang papalapit yung pangyayari sa kasaysayan, unti-unting lumilinaw yung imahe hanggang sa maging 4K high definition. Kaya hindi nabigla yung unang henerasyon sa dami ng impormasyong hindi pa naman nila kailangan. Pero paano nakikita yung paglinaw na ito sa text mismo? Kay Daniel, nakapaloob lang yung buong propesiya ng huling 7 taon sa 1.5 talata. Isang napakabilis na summary lang. Oo, ang ikli lang nun. Lumipas ang daan-daang taon nang magturo si Jesus bago siya ipako sa krus. Pinalawak niya yung 1.5 talatang ito at ginawa niyang halos isang buong kabanata sa Mateo 24. Sa mula sa konting verses, naging isang chapter. At pagdating kay Juan sa aklat ng Revelation, doon na ibinigay yung buong HD na detalye. Ang maikling summary ni Daniel ay naging 14 na kabanata kay Juan. Ang lupet! Kaya pala doon lumabas yung mga dragon at halimaw. At para maintindihan ito ng mga estudyante nang hindi sila natatakot o nalilito, nakita ko nang may isang in-class activity sa curriculum tungkol sa decoding symbols. Oo, maganda yung activity na yon. Diba? Kasi bago nila basahin yung mga nakakagimbal na kabanata ng Revelation, tinatanong muna sila ng guro na ano ang ibig sabihin ng plus sign sa math. Addition, Tama. Ano ang ibig sabihin ng red heart? pag-ibig, Tapos ang ganda nung isang tanong doon ano ang ibig sabihin ng warning sign na may drawing ng oso sa ugat? Ibig sabihin ba nito, susugurin ka ng isang 2D na drawing ng oso? Siyempre, hindi. Ibig sabihin nun, mag-iingat ka dahil may literal at totoong oso na nag-aabang dyan. Exactly. At yan daw yung nagtataguyod ng isang mahalagang punto dito sa source natin. Yung mga simbolo sa propesiya ay kumakatawan sa mga bagay na literal at totoo. Hindi sila ginawa para manatiling misteryo na walang sagot, kundi para i-decode gamit ang buong konteksto. Kapag ginawa natin yan, doon natin makikita yung totoong kahulugan ng mga characters sa huling 7 taon. Halimbawa, yung Red Dragon na may maraming ulo at sungay na nandaradariya sa buong mundo, hindi iyan literal na reptilya. So hindi siya Godzilla? Hindi. Ito ay si Satanas, ang pinakamasama at awa sa kapangyarihang persona sa universo. Tapos yung babae at ang sanggol na lalaki na nakatakas pa Ehipto, malinaw na sina Maria at si Jesus iyon.
Tapos, dumating tayo sa dalawang halimaw o yung tinatawag nilang mga beasts. Yung unang beast na umahon mula sa dagat ay ang Antichrist. Ito yung kinatatakutang diktador na nakita natin dun sa higanting screen kanina. Siya yung may suot na snazzy jacket. Siya yung hawak ng lahat ng kapangyarihang politikal. Oo, siya yon. At yung ikalawang beast na umahon naman mula sa lupa ay ang tinatawag na false prophet. Ang pangunahing trabaho nitong ikalawang beast pilitin at kumbinsihin ang lahat ng tao sa mundo na sambahin yung unang beast. Siya naman yung illusionist dun sa entablado na nagpapabagsak ng apoy. Tama. At habang binabasa ko yung bahaging ito, naisip ko ang ikalawang beast na ito ay literal na nagiging marketing director o PR manager nung unang beast. PR manager. Ang galing nung term na yan. 'Di ba? At ang galing nung binanggit sa lesson plan na ang tungkulin daw niya ay parang binaliktad o isang unholy parallel ng ginagawa ng banal na spirito. Paanong naging parallel? Kasi kung iisipin mo, ang Holy Spirit ay nagtuturo at naglalapit sa mga tao patungo kay Jesus. Ang ikalawang beast naman, ginagaya niya yung ganitong sistema, pero nagtutulak siya sa mga tao palapit sa Antichrist. Nagkukunwari silang kahalintulad ng banal na Trinidad para manglinlang. Grabe, ang bigat ng comparison na yan. Pero alam mo, kung iuugnay natin ito sa mas malaking larawan ng panitikan at kultura natin ngayon, nilinaw sa curriculum na ang lahat ng ito ay hindi dapat katakutan ng mambabasa. Bakit naman hindi? Nakakatakot kaya yung concept. Kasi ipinapaliwanag nila na hindi tayo dapat magpanik sa aklat ng Revelation dahil pamilyar na tayo sa mga ganitong klaseng epikong labanan. Kumbaga, nakapanood na tayo ng Lord of the Rings at Star Wars. Yung good versus evil na trope? Oo. Sanay na tayo sa mga kwento kung saan nag-uumbugan ang matinding kabutihan at sukdulang kasamaan. Ang pinagkaiba lang, yung mga simbolo sa Revelation ay hindi gawa-gawa ng isang Hollywood scriptwriter. Literal siya. Oo, kumakatawan sila sa mga totoong issue at literal na laban sa ating mundo. Katotohanan laban sa matinding kasinungalingan at buhay laban sa kamatayan. Napakabigat na katotohanan yan. Nakakatuwang himayan yung computation ni Daniel at i-decode yung mga halimaw ni Juan, pero kailangan nating ibaba ito sa realidad Tama, yung practical application. Oo, kasi para sa iyo na nakikinig sa amin ngayon na baka nasa kalagitnaan ng pag-commute o nag-aayos ng mga gamit sa bahay, bakit kailangang malaman ito ng tagapakinig natin ngayon? Bakit mahalaga yung kaalaman tungkol sa tribulation era sa pang-araw-araw na buhay mo? Nasagot agad yan ng mismong curriculum dun sa isang specific section na pinamagatang What Does God Want Me to Do? Okay, ano daw yung gusto nyong gawin natin? Hindi nila binuo yung mga araling ito para lang maging isang intellectual exercise o para lang maging magaling yung mga estudyante sa end times trivia. Oo, hindi siya pa-quiz bilang. Exactly. Ang layunin ng pag-aaral na ito ay ipaalam sa mga naniniwala na may isang siguradong panahon ng matinding paghihirap na darating. At dahil doon, may direktang panawagan sa kanila. Ano yung panawagan? Hinihikayat sila na gawin ang lahat ng kanilang makakaya para maibahagi yung ebanghelyo upang ang mga tao ay magtiwala kay Kristo ngayon pa lang at tuluyang maiwasan yung matinding pagdurusa na nakatakda sa panahong yon. Kaya para sa iyo na nakikinig, naniniwala ka man ng literal at buong-buo sa timeline ng propesiyang ito o pinag-aaralan mo lang ito ngayon bilang isang malalim na pananaw sa teolohiya at kasaysayan? Ang sentro ng leksyon ito ay yung salitang urgency o pagkamadalian. Yung urgency, tama yan. Kasi ipinapakita ng mga may akda na dahil nagkatotoo yung mga nakaraang petsa sa countdown timer ni Daniel ng walang palya, ang malakas na argumento nila ay siguradong magkakatotoo rin ang kinabukasan kapag na-on pause na yung timer. Kaya pala yung curriculum na ito ay gumagamit ng mga visual summary cards tulad nung tinatawag nilang Chrono Bible cards. Tapos may mga madaling intindihing narrative guides pa na tinatawag nilang mga D-page. Para saan naman yung mga D-page na yan? Idinisenyo ang mga ito para kahit yung estudyanteng umabsent ng isang linggo, madaling makakahabol at makikita niya yung kabuang pattern ng kasaysayan. So hindi siya mawawala sa timeline?
Hindi talaga. Layunin nilang ipakita na ang Biblia ay hindi koleksyon ng mga watak-watak na kwento. Ang mga pangyayari mula sa pagkabiyag sa Babylonia, papunta kay Jesus, at hanggang doon sa huling propesiya kay Juan ay magkakakonekta sa isang napakahabang timeline na may malinaw at tiyak na patutunguhan. Grabe. Nagsimula tayo kanina sa isang magulong entablado na parang magic show ng isang nangangiting diktador na may itinatagong halimaw sa ilalim niya. Tapos napunta tayo sa math. Oo, binaklas natin yung mathematical timeline nung 70 weeks ni Daniel at nakita natin kung bakit may pause button bago yung huling 7 taon. Nalaman din natin yung lohika sa likod ng progressive revelation at kung paano unti-unting lumaki yung detalye mula kay Daniel hanggang kay Juan para ihanda yung bawat henerasyon. At higit sa lahat, na-decode natin yung mga misteryosong simbolo ng aklat ng Revelation na nagpapakita ng pamilyar na labanan ng mabuti at masama. Kaya ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Nabanggit sa source material natin na kaawa-awa daw yung mga taong malilinlang ng Red Dragon at nung dalawang beast. Katulad na lang ito kung paano napaniwala nung ahas, sina Adan at Eva sa Hardin ng Eden. Nagpapanggap silang tagapagligtas eh. Totoo, nagbibigay ng mga mabilisang solusyon at matatamis na pangako, pero may nakatago palang mapanirang intensyon. Nakakapag-isip, di ba? Sa panahon natin ngayon kung saan sobrang talamak ang fake news, Ay nako, totoo yan. kung saan napakadaling mag-edit ng mga video para magmukhang totoo ang isang kasinungalingan, at may mga naglalabasang napaka-charismatic na politiko at leader saan mang panig ng mundo. Papaano mo malalaman kung ang pinaniniwalaan at sunusunod mo ay isang totoong bayani o isa palang halimaw na nagkukunwari lamang? Ang hirap, di ba? Kasi ang mga babala mula sa nakaraan ay may direktang aplikasyon sa kung paano tayo sumusuri ng katotohanan ngayon. Ang pinakamalaking panganib minsan ay hindi ang isang nakakatakot na halimaw, kundi ang isang nangangiting ilusyonista na kayang kunin ng tiwala ng buong mundo. At hanggang saan ang kakayahan nating makita lampas sa isang magandang imahe, sa isang nakakabilib na ilusyon, o sa isang snazzy na jocket? Yan ang isang bagay na magandang pag-isipan habang ipinagpapatuloy mo ang iyong araw. Dito na muna nagtatapos ang ating paghimay sa source material na ito. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa malalimang talakayang ito. Patuloy na magtanong, patuloy na magsuri, at hanggang sa susunod nating usapan.